May mga gabi na bigla kang nagigising, hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa panaginip. Nagising ka lang at sa tahimik na bahay, may isang maliit na ilaw kang nakita galing sa kusina. At minsan, ang isang maliit na ilaw sa gitna ng madilim na gabi ay sapat na para maalala mo na hindi pala tayo laging nag-iisa. Good evening. Welcome back to Whispers Before Sleep. Kung gising ka pa, okay lang. Hindi natin kailangan piliting matulog agad. Huminga ka lang ng dahan-dahan. Ayusin ang unan mo, magpahinga ka. At habang tahimik ang gabi, hayaan mong samahan kita sa isang simpleng kwento. Walang malaking problema, walang nakakatakot. Isang tahimik na bahay, isang maliit na ilaw, at isang alaala na matagal nang nakatago sa puso. This is ang ilaw sa kusina. 2:13 ng madaling araw, biglang nagising si Leia. Hindi niya alam kung bakit. Tahimik ang kwarto. Tahimik ang buong bahay. Tumingin siya sa cellphone. 2:13 a.m. Humiga ulit siya. Pumikit. Pero hindi siya nakatulog. May kakaibang pakiramdam ang gabi. Hindi naman malungkot. Tahimik lang. Kaya bumangon siya para uminom ng tubig. Pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang maliit na ilaw galing sa kusina. Napakunot ang noo niya. Akala niya naiwan niyang bukas ang ilaw. Dahan-dahan siyang naglakad papunta roon. Pagdating niya sa kusina, nakabukas nga ang maliit na ilaw sa ibabaw ng sink. Mahina lang, sapat lang para makita ang mesa at ang isang baso. Tumigil si Leia. Hindi niya maalala kung siya ang naglagay doon. Lumapit siya. Umupo. Tahimik. Then she smiled. Naalala niya ang isang bagay. Noong bata pa siya, lagi ring may maliit na ilaw sa kusina kapag gabi. Kapag nagigising siya, nakikita niya ang ilaw mula sa hallway at alam niya agad, gising pa ang nanay niya. Minsan, umiinom lang ng tubig. Minsan, naguhugas ng baso. Minsan, nakaupo lang sa mesa. Walang ginagawa. Pero kapag nakita ni Leia ang ilaw, mas madali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Kasi alam niyang may tao sa bahay. Naalala ni Leia ang isang gabi noong maliit pa siya. Nagising siya dahil sa isang masamang panaginip. Madilim ang kwarto at natatakot siyang bumangon. Pero nakita niya ang ilaw sa kusina. Maliit lang, mahina, pero sapat para makita niya ang daan. Lumabas siya ng kwarto. Nandoon ang nanay niya. Nakaupo sa mesa. May hawak na baso ng tubig. Pagkakita sa kanya, ngumiti ang nanay niya. Nagising ka? Tumango si Leia. Halika. Lumapit siya. Umupo sa tabi ng nanay niya. Walang mahabang usapan. Walang malaking payo. Hinawakan lang ng nanay niya ang kamay niya. And after a few minutes, hindi na siya natakot. Hindi niya alam kung bakit. Siguro, dahil may kasama siya. Bumalik si Leia sa kasulukuyan. Nandoon pa rin siya sa parehong kusina. Iba na lang ang mesa. Iba na ang bahay. At mas matanda na siya. Pero ang maliit na ilaw, parang pareho pa rin. Umupo siya sa upuan. Tumingin sa paligid. May mga maliliit na bagay siyang napansin. Isang lumang lalagyan, isang baso, isang maliit na kalendaryo. Mga bagay na araw-araw niyang nakikita, pero bihira niyang pansinin.
napangiti siya. Ang dami palang alaala na nakatago sa mga ordinaryong bagay. Kumuha si Leia ng tubig. Umupo ulit. Dahan-dahan siyang uminom. Tahimik ang paligid. Naririnig niya ang electric fan sa kabilang kwarto. May dumaan na sasakyan sa labas, then silence again. Napaisip siya. Bakit ba kapag gabi, mas marami tayong naiisip? Siguro dahil wala nang ibang ginagawa. Wala nang trabaho. Wala nang messages. Wala nang ingay. Tahimik na lang. At kapag tahimik ang paligid, minsan, mas naririnig natin ang sarili natin. Naalala ni Leia ang isang bagay na matagal na niyang hindi naisip. Noong bata siya, kapag may sakit siya, ang nanay niya ang unang gumigising. Tubig, gamot, punasan ng noo, ayusin ang unan. Then, babalik sa kusina at iiwan ng isang maliit na ilaw. Hindi niya alam noon kung bakit laging may ilaw. Ngayon, naiintindihan na niya. Maybe that little light was her mother's way of saying, nandito lang ako. Hindi niya kailangan sabihin. Hindi niya kailangang ipaliwanag. Nandoon lang ang ilaw at sapat na iyon. Napatingin si Leia sa orasan. 2:41 a.m. Mas matagal na pala siyang nakaupo. Tumayo siya. Pinatay ang gripo. Inayos ang baso. Then, she looked at the little light. For a moment, ayaw niya pa itong patayin. Parang may gusto pa siyang maalala. Pero wala na. Tahimik na ulit ang kusina. She smiled. Then slowly, she turned off the light. Naglakad siya pabalik sa kwarto. Madilim na ulit ang hallway. Pero hindi na siya nakaramdam ng lungkot. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya. Takot sa madilim. Takot mag-isa. At ang maliit na ilaw ang nagsasabing okay lang. May kasama siya. Ngayon, matanda na siya. Hindi na niya kailangan ng ilaw para hindi matakot. Pero minsan, maganda pa rin maalala kung sino ang dating naging ilaw para sa atin. Humiga si Leia. Inayos ang kumot. Tumingin siya sa kisame. Tahimik na ulit. Pero ngayon, may kakaibang gaan sa puso niya. Hindi naman nagbago ang buhay niya. Walang malaking nangyari. Walang problemang biglang nawala. Walang magandang balitang tumating. Isang baso lang ng tubig. Isang maliit na ilaw. Isang lumang alaala. Pero minsan, iyon lang ang kailangan natin. Isang maliit na paalala na may mga taong minsang nag-ingat sa atin. At may mga taong kahit hindi natin nakikita ay patuloy nating dala sa ating mga puso. Pumikit si Leia sa isip niya. Nakita niya ulit ang maliit na ilaw. Hindi ito nasa kusina. Nasa alaala na niya. At marahil, ganun talaga ang ilang bagay. May mga taong hindi na natin nakakasama araw-araw. May mga bahay na hindi na natin tinitirhan. May mga gabi na hindi na natin mababalikan. Pero ang pakiramdam nananatili. Ang pakiramdam na may naghihintay, may nag-aalala, may nagmamahal, at may isang lugar na minsan nating tinawag na tahanan. Maybe, may sarili ka ring maliit na ilaw. Isang tao, isang lugar, isang alaala, isang simpleng bagay na nagpaparamdam sa'yo na ligtas ka. Maybe it's your mother's voice. Maybe it's your father's laugh. Maybe it's an old friend. Maybe it's someone you haven't talked to in a long time.
Or maybe, it's simply a memory. Hindi natin laging napapansin ang maliliit na bagay habang nangyayari ang mga ito. Pero years later, minsan doon natin naiintindihan kung gaano sila kahalaga. Tahimik na ang gabi. At kung nakikinig ka ngayon, baka tahimik din ang kwarto mo. Maybe you're alone. Maybe someone is sleeping beside you. Maybe may electric fan kang naririnig. Maybe may ilaw sa labas ng bintana. Maybe may maliit na ilaw din sa hallway. Whatever it is, hayaan mo lang. Hindi mo kailangan mag-isip ng marami ngayong gabi. Hindi mo kailangang hanapin ang sagot sa lahat. Some thoughts can wait until morning. For tonight, remember only this. May mga bagay na maliit, pero may malaking lugar sa puso natin. Isang ilaw, isang boses, isang kamay, isang simpleng, kumain ka na ba? Minsan, iyon ang mga bagay na hindi natin nakakalimutan. So, huminga ka ng mabagal. Ipikit mo ang mga mata mo. Hayaan mo maging tahimik ang gabi. Kung may naalala kang mahal mo, ngumiti ka lang. Hindi mo kailangang malungkot. Dahil ang mga taong minahal natin, minsan ay nananatili sa atin sa napakasimpleng paraan. Sa isang alaala, sa isang salita, sa isang maliit na ilaw na minsang nagsabing, nandito lang ako. At ngayon, pwede ka nang magpahinga. Pwede ka nang kailangang gawin. Wala ka nang kailangang isipin. Bukas na. Tonight, just rest. Good night. Sleep well. At kung madilim man ang paligid, sana maalala mong minsan, isang maliit na ilaw lang ay sapat na.